Sa programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hello everyone, welcome back to my channel at magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kamay na Pangarap. At ito nga si Justin ay nakita niya nga na mismo sa kanyang harapan itong si Dax nga pala ang kadate nga nitong si Zoe. At gulat na gulat nga itong si Zoe at bakit nandoon itong si Justin at nalaman niya nga na ito nga ang kadate nitong si Zoe at sabi pa nga nitong si Zoe na napakaipal daw nitong si Justin at pinakikialaman siya at nag-explain niya itong si Zoe, ngunit hindi ito tinanggap nitong si Justin dahil nga sabi nga nitong si Justin ay guilty daw itong si Zoe, kaya sinampal ni Justin itong si Zoe, ngunit itong si Zoe ay hindi naman nagpatalo kundi ay bumanat din ito ng isang sampal dito kay Justin. At dito nga ay sabi nga nitong si Zoe na wag daw mag-ipal-ipal itong si Justin dahil daw hindi niya alam ang totoong katotohanan. Ngunit sabi nitong si Justin ay harap-harapan ang nakikita niya sa kanyang dalawang mata ang katotohanan na nga na nagsasabuatan niya itong si Zoe at itong si Dax. At samantala itong si Giselle nga, sinabi niya nga dito kay Dr. RG Tanyag na maaaring kung hindi daw si Zoe ang may kagagawa ng pagbabaliktad nitong si Dax ay maaari daw itong si Dr. Carlos Benitez. At samantala ay sa Apex naman ay sabi nga nitong si Justin dito kay Annalyn na hindi siya naniniwala na walang kinalaman sa pagbabaliktad ng statement nitong si Dax itong si Zoe dahil nga nakita nga nitong si Justin na nakikipag-date nga itong si Zoe dito kay Dax. At sabi nga naman nitong si Annalyn na iba din daw yung kutob nitong si Annalyn dito kay Zoe at kay Dax. Samantala itong si Dax ay galit na galit nga dito kay Zoe dahil sabi nga nitong si Dax na ayaw sa lahat daw ng ayaw niya ay yung pinagluloko siya dahil daw hindi magugustuhan daw nitong si Zoe ang gagawin nga nitong si Dax. Sabi nga nitong si Zoe na nasasaktan siya dahil nga sa hinawakan nitong si Dax ang braso nitong si Zoe dahil nga paalis na ito, ngunit sabi nitong si Dax hindi masasaktan daw talaga itong si Zoe kung pinagluloko lamang nitong si Zoe itong si Dax at hindi daw magugustuhan nitong si Zoe ang gagawin nitong si Dax. At samantala tuwang-tuwa namang ibinalita nga nitong si Dr. RG Tanyag dito kay sa kanyang kapatid na si Giselle na bumaba na daw ang desisyon ng korte at ito nga daw ay ang pagpapawalang bisa ng kasal nilang dalawa nitong si Moira. At ito nga si Giselle ay masayang-masaya nga din para sa kanyang kapatid na si RG Tanyag dahil nga ay mawawala na rin sa kanilang buhay itong si Moira. At samantala itong si Dr. RG Tanyag naman ay masayang-masaya nga siya dahil nga ay natupad na nga ang kanyang pangarap na maibabaan na ng korte ang desisyon na mapawalang bisa na nga ang kasal nilang dalawa nitong si Moira. Ay ito nga din ay pinuntahan nga nitong si RG Tanyag itong si Moira sa kulungan at para sabihin dito na ibinaba na nga ang desisyon ng korte na ipawalang bisa na nga itong kasal nitong si RG Tanyag at itong si Moira. At habang masayang-masaya itong si RG Tanyag na mawawala na sa kanilang buhay at sa kanyang pamilyang mga Tanyag itong si Moira ay siya namang pagkagulat at hindi nagustuhan nga ito nitong si Moira at nagalit nga itong si Moira dahil nga ay ini-insist niya pa rin ang kanyang sarili na maging isang Tanyag. At ito nga si Moira ay wala na nga magagawa kundi tanggapin na lamang ang kanyang kapalaran na wala na siyang sa buhay ng mga Tanyag at hindi na siya isang Tanyag. So ito guys ang pakakabangan natin sa susunod na kabanata ng Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video. Paki-like and subscribe na rin po ng aking channel and paki-bell all na rin po ng bell button para po updated po kayo sa lahat ng mga episodes na i-upload ko dito sa Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po. Bye-bye.